Yan, hello mga ka-DIY. Sa video na to, magko-convert tayo ngayon ng clutch. Yan, kasi makulit yung may-ari nito. Gusto ng clutch. Ayan. Ka-clutch natin. Yan, panoorin nyo po. Tanggalin muna natin to. Yan, pagpasensya nyo ni may ingay sa paligid. Yan, tatanggalin muna natin syempre para makita natin kung ano yung gagawin. Ang gusto ng may-ari nito, putasan na lang dito. Yun na lang gagawin natin para okay, sige. Tanggalin na natin tanggalin yung mga tornilyo, tanggalin natin tong cover. Ayan. Yan, pag nagkalas kayo nito, syempre tatanggalin nyo to. Papakita ko sa inyo mamaya. Kasi ito, dalawa yung filter na itong ganitong klaseng makina. Dalawa yung filter. Yung isa nandito. Ito yung isa. Nasa ilalim. Ayan o. Ayan, ito yung filter na isa. Ayan, nakita nyo madumi. Ayan, pangalawang filter ng ganitong klaseng makina nandito. Ayan, pakita ko po sa inyo. Tatanggalin muna natin. Ayan, pinakita ko kanina, ito yung filter na isa. Ayan, kaya dapat importante din na binubuksan nyo yung makina nyo. Pag ganito yung klaseng makina nyo, mga 1 to 2 years, buksan nyo na siya. Ayan, kasi pag ito na barahan ng gusto at yung langis nyo hindi na makadaloy, yan ang problema. Ayan, magsisimula na siyang mag-ingay dahil yung langis na dumadaloy sa makina nyo kulang. Ayan, kulang na siya. Limited na dahil barado to. Ayan, ito yung mga gatong partial, medyo na yan. May pagkakataon na ganito yung bihira mag-change oil or pag nag-change oil ng motor, umaabot ng mga 4,000, 3,000 kilometers or 5,000 kilometers. Ang lakas magdumi ng langis nila. Ayan, malakas magdumi. Kaya dapat every 2 years, ayan, 1.5 or 2 years magbukas kayo ng makina. Ayan, ito yung isang filter. Ang pangalawang filter, ito yung isa. Yan, ito yung second filter. Kung makikita nyo, ayan o. Ito yung second filter. Yung mga butas na yan, once na dumaan yung langis dyan, ihahagis niya lahat ng mabibigat, ihahagis niya. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng dumi nasa gilid. Ayan o. Yan. Nakita nyo yan? Ito yung filter. Yun ang purpose nito, itong cover na to, filter siya. Ayan. Lahat, once na umikot yung makina niya, ihahagis niya lahat ng mabibigat na particle, ayan katulad niyan, no. Para yung matitigas na mga element na to hindi pumasok sa mismong connecting rod natin. Yan. Kasi etong diretso na to, straight yan, diretso sa connecting rod natin yan. Once na pumasok yung mga ganito, mahahasa po yan. Mahahasa ng gusto yung mga bearing natin, gagaspang. Prone sa katok. Ayan. Isa rin to sa dahilan kung bakit matibay yung mga ganitong mga ganitong klaseng makina dahil dito sa filter na to. Ayan, kasi kahit papaano nasasala niya yung ganitong matitigas na element. Ayan, yung mga debris. Ayan, saan nanggagaling itong mga debris na to? Sa clutch natin. Ayan, dalawa yung pinanggagalingan ng ano natin, yung clutch dito tsaka yung clutch dito sa kabila. Diyan ang gagaling yung dumi sa loob ng makina natin. Ayan, at yung mga napudpud na mga part ng mga piston, yung cams natin, yan, paikot-ikot lang sa loob ng makina yan. Kaya once na hindi natin nilinis to at napuno, yan, problema na. Kakalasin muna natin to, tapos kakalasin natin to. Yan, pati nandito, pati yung itong cover na to, kakalasin din natin. Yan. Kaya kinalas ko lang to para ma-check up natin yung mismong lining. Tapos ito. Ang goal natin ito. Kasi may one way po to one way. Pares ng Bendix. Ito po yung Kickstarter Bendix. Yan. Kickstart po siya, nakakabit siya sa kickstart. Para once na umikot yung makina natin,
Ayan, once na umikot yung makina natin, magre-release siya. Ayan. Pag kinik natin, tsaka siya sasama. Ayan. Tsaka isang problema pa nito, ayan, kung makikita nyo, ayan, pudpud na. Ayan, katagalan yan, dragging na. Ayan. Okay din decision na may-ari na i-clutch na. Kasi pudpud na yung mismong primary niya. Ito bubuksan natin to. Papakita ko sa inyo para hindi tayo nag-welding. Yan kasi hindi talaga ako nag-welding dahil iniiwasan natin na pag gusto ibalik ni customer sa stock, pwede pa. Ayan. Yan, kalas na. Ayan. 6 yan. Makita nyo 6 yung loob. Babalik rin natin 3 dyan. Ayan. Kasi yung spring nila nasa kabila. Ngayon yung spring babalik rin natin. Ililipat natin sa kabila. Ayan. Tingnan nyo po yung posisyon na titigan nyo mamaya. Kasi hindi ko na mapapakita lahat. Dahil puno na yung storage ng cellphone natin. Ayan. Hindi ko pa siya matransfer. Kaya papakita ko na lang. Ayan, makita nyo. Ito. Pakita ko lang na ito binaliktad natin yung spring. Ayan, kasi dito dapat nakalagay yan, nilipat natin sa kabila. Tapos nakita nyo yung year na to, binawasan ko ng konti, ginarain ko ng konti. Yan, natatanggal po yan. Kasi dun bumabangga eh. Tapos nilipat natin yung spring sa kabila, ayan. 3 po yan. Kabilaan. Ito. 1, 2, 3. Yan, 3 yung nilipat natin yung spring. Tapos binawasan ng konti yung mismong stopper niya. Yan lang, para wala nang welding. Yan, kung ibabalik nyo naman sa susunod dyan, ililipat nyo lang dito yan. Yung spring ililipat nyo na sa kabila, okay na po yun. Yan, ganun lang kasimple yung niya. Tapos tatry natin. Kasi one way to eh. One way. Yan, try natin na. Kabit natin dito. Yan, kung mapapansin nyo, tingnan nyo. Ayan o. Sumasabay na yung mismo sigunyal ito. Tingnan nyo dito sa kabila. Hindi masyadong kita eh. Pero tignan nyo, ayan o. Ayan, makikita nyo yung bearing ngayon, sabay na siya. Ayan, hindi na kailangan mag-welding. Ayan, kasi ang problema sa welding, nagkakaroon ng unbalance. Ayan, buti kung timbang nyo yung mismong pinag-weldingan. Pero hindi naman, di ba? Kasi ang problema doon katagalan kapag may welding, prone sa vibrate. Ayan, kasi hindi nyo naman tansyado eh. Kung makikita nyo, tansyado nyo lang sa paningin, pero yung timbang niya, yung timbang mismo ng welding, hindi nyo timbang. Kaya, ang problema, dadagdag siya sa vibration ng motor nyo. Yan. Kaya hindi ko nire-recommend yung welding pag nag-convert kayo ng clutch. Yan. Ayan. Kahit bumili kayo ng kit, kasi may nabibiling kit eh, mura lang po yung kit. Yan. Pag bumili yung kit, ganito rin yung gagawin nyo. Yan. Kung hindi kayo bibili ng kit, gagamitin nyo yung stock nyo, magko-convert kayo, ganito pa rin yung gagawin yung technique. Ayan, babalik na rin nyo yung spring. Ayan, babalik na natin. Ito yung cover nya. Ayan, babalik lang natin dating cover. So, okay na yun. Ayan, okay na siya. Pang stock lang. Yung timbang nya, same pa rin sa dati. Ayan, kaya yung vibration ng motor nyo, hindi mababago. Kasi hindi kayo nag-welding. Ayan ang purpose niya. Ayan. Mawawala na yung one way niya. Ayan o. Ayan, kaya okay na yan. Kabit na natin. Ayan, pag nagkabit kayo nito, di ba nakita nyo pantay-pantay siya? Ayan, pantay-pantay siya. Iusog nyo to. Kasi para maiwasan natin yung tak na ganun sounds. Yan, ito yung problema na nagko-convert pag kinalas na, hinayaan ng hindi iusog. Yan, kasi magkakaroon ng play. Yung gear natin magkakaroon ng ganun magkakaroon ng play, yun yung tumutunog, maingay po siya. Lalo pag naka-idle, maingay siya. Kaya ang gagawin nyo, isog nyo ng isang ngipin. Ayan, iusog nyo siya. Ito, iusog nyo siya. Para pag nilagay nyo, masikip. Yung play na mismong gear nawawala. Ayan. Ayan, pag kinabit natin, ibabalik natin lahat pati yung mga spacer. Ito, may mga washer. Ayan, may pagkakataon kasi na tinatanggal yan para umipit to.
Pag umipit tong clutch, ayan, pwede, isa rin paraan yun. Tatanggalin tong spacer, ito may yung pinaka-washer niya, ayan, ito yung washer. Tatanggalin yan, okay na yun. Kahit kahit hindi nyo nabaligtarin to, pwede na siya kasi ipit na yung mismong clutch. Yan, okay na po yung isang paraan na yun. Pero pag walang ganyan, pag walang washer, ito po yung gagawin nyo. Yan, mas accurate, mas maganda siya. Ayan. Kasi kung tatanggalin nyo yung washer, tapos higpitan yung todo, kade-deform din tong mismong bell natin. Ayan. Wait na natin. I-drill natin to. Ayan. Kailangan pag nag-drill kayo, pantay dito. Ayan. Tansyahin nyo, kailangan pantay. Ayan. Pag okay na yan, ikabit naman natin yung creatine thread. Okay na yan. Kakabit naman natin yung kable. Yan, ito yung ginawa natin. Yan. Yan, ito, kinabit natin para madaling matanggal yung kable. Kung sakaling papalit, madali lang. Yan, tapos isukat muna natin. Ito yan, makikita nyo, ayan, yan. Kailangan malayo yung clearance, ayan, Ngayon, pag kinabit natin dito yan, ito yung magiging clutch natin. Yan, kung sakaling magpapalit kayo ng clutch, madali lang. Kasi disabit lang yung ginawa natin. Ayan, disabit. Hugutin nyo lang yung kable. Tapos, yan, isasabit nyo lang. Yan, pwede nyo kawitin na dito yan. Dito sa butas. Sa butas ng, yan. Masisilip nyo yan. Okay na yun natin. Ayan, Yan, ganyan yung posisyon nya. Yan. Kailan pa, medyo pantay. Hindi ko masyadong dinikit. Dito kasi titigas masyado. Nilayo ko konti. Yan. Kailangan yung kable nyo halos pantay. Kung maaari. Kasi pag tabingi, madaling masira yung kable. Kabit na natin. Yan yung ginawa natin. Yan, bago natin tornilyuhan, try natin. Tingnan nyo muna. Ayun, nakita nyo nag-open siya. Ayun, Yan. Yan. Ibig sabihin gumagana yung ginawa natin. Ayan. Nakita nyo? Ito itong sulok na to. Yan, itong sulok na to. Kasi hindi pa natin naturunilyo yan eh. Ayan. Ibig sabihin okay na yung ginawa natin. Isasarado natin bago natin try mamaya. Yan. Clutch cable ng Barako 175. Ano natin ginawa natin? Ayan. Natuwa yung may-ari. Ayan na. Ayos, diba? Natin kung may andar. Idle lang, idle. Tingnan natin kung kakapit. Ayan. Ayan, katunayan na walang kaside-side yung clutch natin. Ayan, Ayan, okay na yan. Okay na po yung ginawa natin. Ganun lang po yung conversion na ginawa natin sa motor na to. Yan. Sana may natutulong kayo sa tips na yan. Maraming salamat. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe.